Sa isang lungsod ng Maynila, isang nakakalungkot na pangyayari ang naganap sa buhay ng mag-anak na Navarro. Itay! Itay! Isang sigaw na maririnig mula sa bahay nila Lara at Aling Marie. Tama na, Lara. Wala nang itay mo. Wala na tayong magagawa. Ipagdasal na lamang natin siya. Sabi naman ni Aling Rosa, isa sa mga kapitbahay nila. Parang nadurog naman ang puso ng batang si Lara sa kanyang narinig. Si Lara ay nasa 15 taong gulang at nag-iisang anak ni na Arman at Marie. Sa kasalukuyan ay nasa 3rd year high school pa lamang siya at isa siya sa honor student sa kanilang klase. Matalino at masipag mag-aral si Lara, ngunit gayunpaman ay tutol ang kanyang ina sa kanyang pag-aaral sapagkat para dito, ang pag-aaral ay para lamang sa may pera. Hindi sa katulad nila na isang kahig, isang tuka. Lumipas ang 2 linggo, matapos mawala ang kanyang ama ay nagbalik eskwela na si Lara. Hoy Lara, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina. Papasok na po sana ako sa eskwelahan, Nay. Napasimangot naman si Aling Marie nang marinig ang sinabi ng anak, bagay na napansin naman agad yun ni Lara. Bakit po, Inay? Yun nga pala ang gusto ko sabihin sa iyo, Lara. Gusto kong huminto ka na sa pag-aaral at tulungan mo na lamang ako sa tambakan. Ngayong wala ng iyong ama, ay masigit na natin kailangan ang maghanap buhay para tayo makaraos. Nalungkot si Lara sa narinig mula sa kanyang ina. Ngayong wala ng kanyang ama ay wala na siyang kakampi dahil ang labis lang naman na sumusuporta sa kanyang pag-aaral ay ang kanyang ama. Ngunit Inay, nakakapagtiis naman po akong pumasok kahit wala akong baon. Ayoko pong tumigil sa pag-aaral. Pangangatwiran niya. Padabog na ibinagsak ni Aling Marie ang hawak nitong sandok. Nainis siya sa sinabi ni Lara. Naririnig mo ba sarili mo, ha, Lara? At anong ipagpapaaral ko sa iyo ngayon? Hoy Lara, baka nakakalimutan mo. Nangangalakal lang tayo at nagbebenta ng basura ng iba para may makain tayo. Yun nga po iyon, Inay eh. Ayaw niyo bang umalis sa sitwasyon na ito? Si Itay namatay sa sakit niya sa baga kasi hindi natin na ipagamot ng maayos. Bakit? Kasi wala tayong pera. At naglandas ang mga luhang yon sa mga mata ng dalaga. Pinipigil niya ang sarili ng mga twiran sa ina. Ngunit natatalo siya ng sarili niyang damdamin. Lalo namang nagalit ang kanyang ina sa narinig. Pumunta ito sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang mga aklat na regalo pa ng kanyang ama. Inay, anong gagawin mo dyan? Hindi sumagot ang kanyang ina at mabilis na inihagis sa siga ang kanyang mga aklat. Ito bang pinagmamalaki mo? Inay, wag po! Sigaw ni Lara. Mabilis na kumuha ng patpat si Lara upang sagipin sa apoy ang kanyang mga aklat. Hindi niya alintana ang init ng ito. Umiyak siya ng malakas na makuha ito. Kaya magtatanda ka ng pagsagot mo sa akin. Itong tandaan mo. Ang pag-aaral ay para lamang sa may pera. Tayong mga may hirap, hanggang dito na lang tayo. Lumipas ang 1 linggo mula na nangyari iyon ay patuloy pa rin sa pagpasok sa eskwelahan si Lara. Araw na Sabado, maaga siyang gumising upang pumunta sa tambakan. Inay, mauna na po ako sa inyo. Sabado po ngayon at tiyak na maraming bata sa tambakan. Sige, mabuti pa nga at paglalaban mo na ako. Lumakad na nga si Lara at paglabas niya ng bahay ay nakasalubong niya si Justine, ang kaklase niya. Lingit sa kaalaman nito na matagal nang may lihim siyang pagtingin sa binata. Hi Justine, saan ka pupunta? Diyan lang sa bakery, bibili ng pandesal. Malamig na bati sa kanya ng binata. Alam naman ni Lara kung sino ang nagugustuhan ni Justine sa kanilang eskwelahan, si Trixie. Ang kaklase niyang bukod sa may kaya na sa buhay, ay maganda pa.
Paano naman niya ako magugustuhan? Bulong niya sa sarili habang naglalakad. Bukod sa hindi naman ako gaano makapag-ayos ng aking sarili. Kasi wala naman akong pambili kahit galon man lang. Ay pangangalakal pa ng basura ang hanap buhay namin. Patuloy niya habang malungkot na naglalakad. Nangilid ang kanyang luha. Pagbebenta ng basura ng iba, umaasa na makakuha ng kahit pambili ng 1 kilong bigas at 1 lata na sardinas sa bawat araw. At nangangarap na minsan isang araw ay magkaroon ng magandang kapalaran kung sakaling makapulot ng maraming pera mula sa basurahan. Ngunit ang pangarap na ito ay suntok sa buwan lamang dahil napakalabong mangyari. Bumilis ang paglalakad ni Lara. Isa lang ang sigurado ko sa buhay kong ito. Upang makaahon dito, magtatapos ako ng pag-aaral kahit magalit pa sa akin si inay. Kinabukasan ay maagang pumasok si Lara sa paaralan at tulad ng dati ay naroon na naman ang kanyang mga kaklase upang bulihin siya. Hay, amoy basura na naman dito, sabi ng isa niyang kaklase na babae at sabay-sabay silang nagtawanan sa harapan ni Lara. Ngunit ang mga ganitong bagay ay hindi na niya pinapansin. Pilit na lamang niyang inuunawa ang mga kaklase. Kung sa bagay, tama sila. Lukot ang aking uniforme dahil wala naman kaming plancha sa bahay. Wala din akong pulbos man lang. Hindi tulad nila, bulong niya sa sarili. Sumakit man ang loob ng dalaga sa mga panunukso nila ay wala naman siya magagawa kundi ang umiwas. Nagagandahan ang kanilang mga suot, magagandang bag at sapatos, mga bagay na wala kay Lara. Ngunit isa lang ang tinataglay ng dalaga. Hindi nila ito matalo sa kanilang math subject at ang husay ni Lara sa pagguhit. Ang katalinuhan ng dalaga ang wala sa kanila. Okay class, makinig kayong lahat. Ang ating drawing contest ay magsisimula na sa 1 linggo at ang lahat ay kalahok. Kaya't ngayong linggong ito ay wala tayong gagawin kundi ang mag-practice. Sabi ni Mrs. Perez sa kanyang klase, excited ang lahat dahil ang buong 3rd year student sa paaralang iyon ay kasali. Madaling araw, ito ang araw ng kanilang paligsahan sa pagdrawing. Nagpunta si Lara sa tambakan ng basura ng kanilang pinagkukuhanan ng ikabubuhay. Tinignan niya ang matataas na basurang nakaimbak doon. Nakadama siya ng pagkalungkot at naupo siya sa gilid ng mga basurang naroon. Iniisip niya kung makakaalis pa nga kaya siya sa lugar ni ito. Ngunit handa na siya. Handa na siya para sa paligsahan. Pagdating niya sa kanyang paaralan ay agad inabot ni Mrs. Perez ang kanyang drawing board. O Lara, kanina pa kita hinihintay. Okay ka lang ba, Iha? Bakit parang malungkot ka? Hindi po. Okay lang po ako. Lumayo si Lara sa karamihan at doon ay tahimik na nagdrawing. Ilang sandali pang lumipas at oras na upang malaman ang nagwagi. Mga kaibigan, ang ating pong nagwagi mula sa paligsahang ito ay magkakaroon ng chance na magkaroon ng scholarship hanggang sa kolehiyo. Ay mula sa klase ni Mrs. Perez, sabi ng isa sa mga judges na naroon. Nagpalakpakan ang lahat. Okay, hindi na po natin patatagalin. Ang kanyang guhit ay isang bata na nagtatrabaho sa tambakan ng mga basura. Ngunit sa isip nito ay ang kanyang pagsisikap na maabot ang kanyang mga pangarap. Ito ay mula sa guhit ni Lara Navarro na pumukaw sa aming mga damdamin. At muling nagpalakpakan ng malakas ang lahat. Nakuha nga ni Lara ang scholarship sa kolehiyo at masaya siyang umuwi upang ibalita sa kanyang ina ang nangyari. Hay nako Lara, bahala ka. Kung iniisip mo na natutuwa ako, pues nagkakamali ka. At galit na tinalikuran siya ng kanyang ina. Tumulo ang mga luha ni Lara. Hawak ang nakuha medalya mula sa contest na yon at ang kanyang certificate.
Kung nabubuhay lamang si Itay, tiyak kong siya ang una kong tagahanga. Mabilis na nagbihis si Lara ng kanyang damit na pamasok ng hapong yun. Pupunta siya sa tambakan upang mangalakal. Nais na magkaroon sila ng masarap na hapunan ng kanyang ina ngayong gabi. Lara, mangalakal ka na, sigaw niya sa sarili. Nagtatakpong sinalubong ni Lara ang malamlam na araw, papunta sa bundok ng mga basura. Kung kanina ay malungkot siya, ngunit hindi na ngayon. Wala nang bigat sa kanyang dibdib sa kanyang kapalaran sapagkat nakatitiyak na siya sa kanyang kinabukasan sa kanyang pag-aaral at tatapusin niya ito na may determinasyon at pag-asa. Makalipas ang 1 taon pa ni Lara sa high school ay graduate na ang dalaga at ngayon ay haharapin niya ang mas matinding hamon sa kanyang pag-aaral na walang inang sumusuporta sa kanya. Ano ka mo, Lara? Tutuloy ka pa sa kolehiyo? Aba, talaga bang gusto mo ng pahirapan ng sarili mo? Inay, may scholarship na po ako na nakuha, hindi ba? At hanggang college na po yun. At sa palagay mo ba ay sapat na yun, ha? Lara? Sa palagay mo na yan? Hindi ka ba natatakot? Wala tayong sapat na pera. Yun lang ang gusto ko maunawaan mo. Bakit hindi ka na lamang mag-apply ng sales lady dyan? Total, ay tapos ka na naman ng high school eh. Patawarin mo ko, inay. Ngunit hindi kita mapagbibigyan. Ayaw ko pong sayangin ang scholarship na nakuha ko. Hoy, Lara! Saan ka pupunta? Ang batang yon, ang tigas ng ulo. Natagpuan ni Lara ang sarili sa puntod ng kanyang ama. Doon siya umiyak na umiyak. Itay, kung naririto ka lamang, ay hindi sana maghihirap ng ganito ang damdamin ko. Sana bumalik ka na. Samahan mo naman ako. Isang hiling ng dalaga na malabo namang mangyari. Ngunit nais lamang ni Lara na mabawasan ang sakit ng kanyang nararamdaman. Noon ay malapit na ang pasukan at naghanda si Lara para sa susunod niyang gagawin. Naglakas loob siya mag-apply sa fast food chain at mapalad naman siyang nakapasok dito. Pasukan, lumabas ang bahay si Lara para pumasok sa paaralan. Ngayon ay nasa kolehiyo na siya. Kahit walang almusal, dahil hindi naman naghanda ang kanyang ina, ay kailangan pa rin niyang pumasok. Paglabas niya ng bahay, ay hindi siya nakaligtas sa mga mapanuring mga mata ng kanilang mga kapitbahay. Si Lara ba yun? Tanong ng isa sa kanila. Oo, si Lara nga yun, anak ni Marie. Sagot naman ng isa pang tsismosa. Nako, ang lakas ng loob mag-aral. Makain nga sa kanila ay wala rin. Si Junior ko nga nagtrabaho na lang dyan sa pabrika. Shh, baka marinig ka. Kaya nga palagi ko silang naririnig na nag-aaway ng nanay paano nga, kay taas ang ambisyon, basura lang naman ang kinabubuhay natin dito. Ang lahat ng ito ay parang mga boses sa umaalingaw-ngaw sa tenga ng dalaga. Ngunit pinili niya magtimpi sapagkat mga matatanda ang mga ito at isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Darating ang araw na makikita ninyo ang bunga ng aking pinaghihirapan. Ang inyong pangungutya ngayon, darating din ang araw na mapapalitan ng respeto. Bulong niya sa sarili at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Lumipas pa ang 3 taon sa buhay na mag-inang Lara at Marie. Inay, umuwi na po tayo at malapit na pong gumabi Tawag ni Lara sa kanyang ina habang matyaga itong nagkakalkal na mga basura. Umalis ka na dyan. Bakit pa pinuntahan mo pa ako dito? Sana hinayaan mo na lamang ako. Pero inay, may dala na po akong hapunan. Hindi nyo na kailangang gawin pa yan. At hinarap siya ng kanyang ina na may mababakas na galit sa mukha nito. Hoy Lara, hindi ang pagkakalkal ng basura ito ang kinasama ng loob ko, kundi ang pagsuway mo sa akin. Napayuko naman ang dalaga at nais mangilid ang kanyang mga luha. At anong gusto mong palabasin? Ha? Na tama ka at mali ako?
Yang pag-aaral mo, hanggang kailan pa tayo maghihintay? Aba, kung nagtrabaho ka na lang, baka nakaalis na tayo sa lugar na ito. Tinalikuran ni Lara ang kanyang ina na masama ang kanyang loob. Hanggang kailan nga ba? Hanggang kailangan pa nga ba niya titiisin ang mga tinik na nakatusok sa kanyang dibdib? Malaki ang ipinayat ni Lara. Pagod siya sa trabaho, maghapon at puyat naman sa pag-aaral niya sa gabi. Ngunit gayunpaman ay malabo sa kanyang pangarap ang sumuko. Isang araw, pinag-overtime siya ng kanyang manager sa fast food ng kanyang pinapasukan dahil absent ang isa niyang kasamahan. Naku, hindi ko malalaban ang uniform ko mamaya. Kahit naroon si inay, ay hindi naman niya lalaban yun. Bulong niya sa sarili habang nagtatrabaho. Pagka-uwi ni Lara ay nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Hinanap niya ang kanyang ina, ngunit isang sulat ang kanyang dadatnan. Lara, dito muna ako titira kay Tita Lolit mo. Mula nang namatay ang iyong ama, ay pagod na rin ang aking katawan sa pagkalkal ng mga basura. Hindi naman kita maaasahan sa hanap buhay dahil iba ang landas mo. Kaya mabuti pa siguro na nasa malayo ako. Nanlata si Lara sa kanyang nabasa. Iniwan siya ng kanyang ina. Masakit man ay kailangan niya magpatuloy. Basa ng luha ang kanyang mga mata habang nagbibihis papunta sa kanyang paaralan. Tulad ng kanyang uniforme na mabasa-basa pa, ngunit kailangan niya itong suotin para sa kanyang pangarap. Makaraan ng 1 taon, sa wakas, ito ang araw ng pagtatapos si Lara. Isa na siyang ganap na civil engineer at magna cum laude ng kanilang paaralan. Masaya siya sa kanyang tagumpay, ngunit malungkot din dahil wala ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Oras na para sa kanyang speech. Isang pasasalamat para sa lahat at ang pag-aalay ng kanyang nakamit para sa kanyang ina na hindi niya alam kung darating pa. Sa araw ni ito, ang araw na pinakamahalaga para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong magtatapos sa araw ni ito. Inaalay ko ang karangalang ito sa aking mahal na ina. Bagamat wala siya dito ay nais kong malaman niya na mahal ko siya. Nais kong ipagmalaki sa kanya at sabihin na nakatapos na ako at ang lahat ng ito ay dahil sa kanya at para sa kanya. Inay, mahal na mahal ko po kayo. Para po sa inyo ang pinakamahalagang araw na ito. Sa di kalayuan, lingid sa kaalaman ni Lara ay naroon ng kanyang ina na tahimik na lumuluha. Sa pagkakataong ito ay hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang anak. Hiyang-hiya siya sa kanyang ginawa. Isa siyang ina na dapat ang unang umunawa sa kanyang anak, ngunit sa halip ay iniwan niya ito mag-isa at pinabayaan. Sa kabila ng lahat, matapos ang seremony ay nilapitan ni Marie ang kanyang anak. Inay! Gulat na sambit ni Lara dahil hindi niya inakala na naroon ng kanyang ina sa araw ng kanyang pagtatapos. Lumapit naman ng kanyang inay habang walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha at mabilis na niyakap ang anak. Anak, masaya ako sa iyong naabot. Patawarin mo ko dahil hindi ako naniwala na makakaya mo. Umiiyak nitong sambit sa anak. Inay, wala po kayong dapat ihingi ng kapatawaran. Ang totoo, ako pa nga po ang dapat pagpasalamat dahil sa inyo mas nilakasan ko pa ang aking loob at mas sinipagan ko pa upang makapagtapos para po sa inyo. Tugon ni Lara at mahigpit ring niyakap ang kanyang ina. Muling nagkaayos ang mag-ina at pagkatapos ng graduation ay mapalad namang nakahanap na magandang trabaho si Lara. Muli sila nagsama ng kanyang ina sa isang bahay. Pinalasap niya ang kaginhawaan para sa kanyang pinakamamahal na ina at kailanman ay hindi nagtanim ng galit para rito. Tunay nga na ang mga magulang ay dapat mahalin at pahalagahan tulad ng ginawa ni Lara sapagkat darating din ang panahon na mawawala sila.
Subalit ang magagandang alaala na kapiling sila ay mananatili sa ating mga puso at isipan magpakailanpaman. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!